Magandang araw po sa inyong lahat. Madalas po nating naririnig ang kasabihang laging nasa huli ang pagsisisi. May mga bagay tayong nagawa na hindi na natin maibabalik at madalas ay nauuwi ito sa pagsisisi dahil sa maling resulta na naidulot nito. Dear Kuya Port, sadyang mapaglaro po ang tadhana. Yung tipong nasa itaas ka pa lang at ini-enjoy ang konting panahon ng tagumpay, ay di mo na pala namamalayang unti-unti ka nang nahuhulog pababa. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Melchor. Dati po akong estudyante sa isang sikat na private school dito sa Bicol. At hindi naman po sa pagbubuhat ng aking sariling upuan, ay isa po ako sa magagaling sa aming klase noon, sa aming college department. Madali po sa akin ang mag-aral. Hindi po ako nahihirapan sa klase namin dahil mabilis po akong matuto. Magaling din po ako sa memorization at madalas ay napiperfect ko ang mga tests and exams na ibinibigay sa amin ng instructors. Hindi rin po ako masyadong nag-iisip ng aking pangtuisyon dahil alam ko po na lagi kaming mayroon. Masasabi ko na nasa middle class ang aming family pagdating sa financial stability. Akala ko po noon, Kuya Port, ay tuloy-tuloy na ang pag-abot ko ng aking pangarap. Dati na pong magulo ang aming pamilya. Away dito, away doon, sina mama at papa. Walang katapusang bangayan at sumbatan ng kung ano-ano. Kahit sa maliit na bagay o usapin, ay lagi silang nagtatalo. Sanay naman po ako, Kuya Port, sa ganoon, sapagkat bata pa lamang po ako, ay ganoon na sila. May mga panahon naman na okay sila, ngunit madalas ay hindi. Hanggang tumungtong na po ako sa third year college, ay ganoon pa rin po sila. Sa tingin ko nga po ay mas lalo silang lumala. Minsan nga po kapag napapasyal ako sa bahay ng aking mga kaklase at pinsan ay naiinggit na po ako. Hindi po sila ganoon ka-stable sa buhay, pero masasaya po sila at nandoon po ang respeto sa bawat isa. Hindi po ako, Kuya Port, isang typical na rich kid. Sanay din po ako sa trabahong bukid. Palay at bigas ang pangunahing pinagkakakitaan ng aming pamilya. At pangit pong sabihin pero mukhang mas mainam pa po siguro kung salat man sa salapi, ngunit mayaman naman sa pagmamahalan ng bawat miyembro ng pamilya. Simula po noong naiko-compare ko na ang aking pamilya sa iba, ay parang nawalan po ako ng balanse papunta sa aking goal sa buhay. Hindi ko naman po sinisisi ang aking mga magulang, ngunit naging big factor po sila kung bakit nawalan ako ng direksyon sa aking pag-aaral. May mga naging kaibigan po akong kaklase. Sa kanila ko po nadama ang kasiyahan na hindi ko pa nararanasan sa aking sariling pamilya. Kung kaya't, napadalas ang aming jamming at natuto na rin po akong uminom ng alak. Masyado po akong naging malapit sa aking mga kaibigan. Yung tipong minsan
ay nakakalimutan ko nang mag-aral. May mga pagkakataon nga po na hinahanap na raw po ako ng aking mga instructors dahil nangihinayang daw po sila sa aking kakayahan kung ito'y masasalaula lang. Pinilit ko pong ma-regain ang aking hilig sa pag-aaral. Inignore ko na po madalas ang mga problema sa bahay. Ngunit sadyang sinusubukan ako ng tadhana, Kuya Port. Mas lalong lumala ang tensyon sa amin nang magkaroon ng problema ang aking kapatid sa kanyang pamilya. Hindi na talaga ako makapag-focus noon, Kuya Port. Kaya't nag-decide na lamang po ako na lumuwas ng Maynila upang doon magtrabaho at ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Nakapag-enroll naman po ako doon sa Maynila at nagkaroon ng trabaho. Pinagsabay ko po ang aking pag-aaral at aking trabaho hanggang sa naging mahirap na po sa akin ang pagsabayin ito. Kasalukuyan po akong may girlfriend na noon dito sa Bicol at lagi na sumasagi sa isipan ko na ano kaya kung mag-asawa na ako? Ayoko nang bumalik sa bahay. Puros bangayan na lang at pagtatalo ang laman ng bahay na iyon. Pagbalik ko nga po dito sa Bicol ay nag-asawa na ako, Kuya Port. Total, mahal ko naman ang aking girlfriend at nakita ko sa kanya ang pagiging malapit sa Diyos. Family-oriented din po siya at masaya ang kanilang pamilya. Ikinasal nga po kami at nagkaroon ng 3 anak. Masaya naman po kami, Kuya Port. Mayroon po kaming maliit na negosyo at maganda naman po ang trabaho ng aking asawa. Ngunit sa tuwing makikita ko po ang aking mga kaklase in their uniforms, ay hindi ko po maiwasang magsisi. Naisip ko po na kung hindi ako masyadong nagpa-apekto sa mga naging pagsubok sa akin ng aking sariling pamilya, ay sana kagalang-galang rin po ako ngayon. Ngunit tapos na. Nangyari na. Hindi ko na maibabalik ang kahapon. Sana po ay mapili ninyo ang aking kwento. Mga ka-stories, marami sa atin ay dumadaan sa mga problema. Mga problema na sumusubok sa atin upang mas lalo tayong tumibay at manindigan sa buhay. Hindi natin masisisi na maraming mga tao na napagtatagumpayan ng mga ito, ngunit palaging bukas ang mga oportunidad ng Panginoong Diyos tungo sa tagumpay ng buhay. Kung nakararanas man po tayo ng matinding pagsubok o suliranin sa buhay, ay maging una nating kakampi ay ang Diyos, sapagkat bukas lagi ang kanyang pinto sa sinumang lumalapit sa kanya ng taos sa puso at mapagpakumbaba. Lagi rin po tayong maging mapagpatawad sa ating kapwa nang upang mahanap po natin agad ang kapayapaan sa ating buhay. Kung nagustuhan po ninyo mga ka-stories ang ating kwento, please paki-like, share, comments, and subscribe sa ating channel for more stories po sa susunod. Thank you for listening and have a good day.